Hi everyone! We're back here in Boracay at isa sa masarap gawin dito ay kumain. So for this trip, meron tayong gagawin. We will aim for 5 restaurant na ating binabalik-balikan at 5 restaurant na ating susubukan. So we'll see. Usually kasi kapag gantong may mga, yung pinag-stayan natin ngayon may breakfast buffet, so minsan nabubusog na tayo doon, but we'll try. So titingnan natin kung ano ba yung ibang madidiscover natin dito sa Boracay at yung ibang favorite restaurants natin. So tara, sama kayo, kain tayo. Okay, para sa ating first babalikan na restaurant, syempre walang iba kundi ang Bama Grill. So now, they're here in their new location, just across from their original location. So doon sila dati, pero lumipat sila ngayon dito. Actually, mas maganda yung pwesto nila ngayon. Okay, so nandito na tayo sa loob ng Bama Grill. Ito yung bago nilang pwesto. Actually, mas maganda. Mas maaliwalas dito. And according to them, tapos na raw kasi yung contract ng lease nila doon, kaya lumipat na sila. So, ayan. Tapos, ito yung menu nila. So, pause nyo na lang. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung recommended dishes ko rito. Kompleto sila from appetizers. Meron silang mga soup. And then salads, vegetables, they have seafood, meron silang beef, pork, chicken, tapos yan yung seafood nila, and then they have sandwich, pasta, dessert, side dishes, fruit shakes, medyo comprehensive yung kanilang menu. Okay, so ito na yung order natin. We have the crispy pata. We have the sizzling bulalo steak. We have the Bicol Express and their pork sisig. So ito yung mga top naming ino-order pag nandito kami. As in, hindi siya mawawala sa menu. Okay, let's eat. Okay, so kakain na tayo. Unahin natin tong crispy pata. So, si Suril talaga yung mahilig dito. Right? You like crispy pata, no? That's for me. Oh, this is for you, yeah. This part. Okay, so ito. Kainin muna natin siya ng walang sausawan. What does it taste like? Oh my God. It's yummy, right? Ang linamnam. Sakto yung alat niya, tsaka yung crispiness, my God. Kaya natin sausaw sa suka. Sarap din yung suka. It's like really good. Kaya si Suril gustong gusto eh. No, Suril? And then, next natin itong pork sisig nila. Panalo talaga Bama Grill. Next, Bicol Express. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung gata, no? Creamy, tapos maanghang siya pero konti lang. Just enough kick. And last but not the least, itong sizzling bulalo steak.
kung may o-orderin kayo rito na isang item lang, ito yon. I highly recommend this. Ang sarap. Yummy, Siri. What's your favorite? Crispy pata. How about you? Sarap? Sobra. 1, Mm. 2. 2, 3. Ito, ayaw mo? Mamilan pa, ma'am. 1. Okay, so dito sa Bama Grill, after nyo kumain, of course, you will have dessert. I highly recommend their ube shake. Sobrang sarap nito. Cheers! Lasang-lasa mo yung ube. Hindi siya lasang artificial ube, no? Basta masarap, tapos creamy siya. Sakto, it really works. Sobrang sarap niya. Lasa mo yung ube, yung condensed milk, no? Tapos parang may konting coconut milk, Parang meron pa. no? Yeah. Pero, yeah, this is a must try. Huwag niyong palalagpasin to. Okay, tapos na tayo dito sa Bama Grill. On to the next restaurant. Okay, so itong next na itatry natin is not really a restaurant but more of a cafe. Pero from what I've heard, masarap yung drinks nila rito. So, dahil hindi pa kami ganong gutom, ito yung try natin ngayon. Okay, we're here at Smooth Cafe. Meron pa silang Asa na si Kuya? Hindi ko makita. Yan, may pa live music pa sila rito. So, pakita ko sa inyo yung menu nila. So, ayan. They have breakfast, all day ata to, and sandwiches. And then, eto yung drinks nila sa likod. Ayan. And then, they also have appetizers here. Soup and salad. And may main courses din sila. Ayan. So, let's see. Let's see if they're good. Okay, so we've ordered their Nutella Oreo shake. This one. And also their Biscoff cream. Tikman natin. Try muna natin yung Nutella Oreo. Medyo cheap yung lasa ng chocolate para sa akin. Alam mo yung matamis, yung parang nilalagay, nung bata ka, yung parang nilalagay sa scramble. So medyo ganun siya. Try natin itong Biscoff. This one is good. Lasang Biscoff talaga. Good to. Okay, so nandito na yung hand-cut fries and then yung ham and cheese grilled sandwich. Let's taste it. Tikman natin. Okay, let's start with the fries. Thick cut siya. In fairness, this reminds me of homemade fries talaga. Yung literal na bumili ka ng patatas, hiniwa mo, lagyan mo ng salt, ito. Now, let's try the grilled cheese. Mala. Yeah. Okay, I'll try it first. What's that? Ham and grilled cheese. You wanna try it? Yung totoo lang, matabang siya for me. So, yung bread, for me ko lang yung pagkaka-toast niya. Tapos yung cheese, hindi ko nakita yung menu. Yan ako na mamaya sa menu kung anong klaseng cheese yung ginamit. And then the ham itself, kulang talaga siya eh. One more, let's try. Yeah, it's not hitting the spot. Yeah. Unfortunately, it's not hitting the spot. Isa sa favorite food ko yan, grilled cheese.
So alam ko yung standards, alam ko yung lasa. But unfortunately, this one, it's a miss. Okay, tapos na kami doon sa Smooth Cafe. Isa-isayin natin yung mga in-order natin, ha? So first is yung Nutella Oreo shake. Ang presyo niya is $2.95. For me, it's not good. Yung lasa niya, basta yung it reminds me of alam mo yung tinatopping dati sa scramble, pag bumibili kayo ng bata tayo, parang ganun yung lasa niya. For $2.95, I was expecting more, yung mas premium. I'm sorry, I cannot find the better word, pero medyo cheap yung dating nung lasa niya for me. And then next is yung Biscoff. So Biscoff was good. $2.95 din siya. I think yon medyo okay. Pasok yung lasa niya sa presyo niya. Next is the hand-cut fries, $1.75. Okay naman siya, sakto lang din. And then lastly is yung ham and cheese grilled sandwich. Yun, super disappointing. For $425, ang tabang niya. Like, hindi ako expert pero sa bahay, pag gumawa ako ng grilled cheese, minsan nga ang gamit ko lang is Eden, tsaka yung I forgot American sliced cheese and then another kind of cheese. Pwede na siya. Pero yun, I'm really surprised na wala siyang lasa. So yun, overall, for me, would I recommend it? No. Would I go back? No. So unfortunately, hindi okay yung first try natin. Ay, isa pa pala, yung customer service nila, they really need to up their game. Hindi maganda yung customer service nila. Kailangan mo silang tawagin ng ilang beses to get the bill, to ask for water. Tapos hindi sila attentive. So, yeah, overall it was not a good one for me. So anyway, on to the next restaurant. Okay, para sa second restaurant na binabalik-balikan natin, nandito tayo sa Watercolors Beach Resort. Ang binabalik-balikan namin dito, ito, yung kanilang Hungry Divers Burger. As in the best to, sobrang sarap. Okay, so ito, tingnan nyo kung gaano kalaki yung burger nila. Ayan, so there's bacon. Hindi nagpo-focus. Ayan, may bacon, makapal yung patty, and there's cheese. I can't wait. First bite. Ang sarap. Ang sarap talaga ng patty nila. As in, malambot. Tapos yung bacon, masarap din. Pati yung cheese. Lahat. So good. No? Pag nandito kayo sa Boracay, hindi nyo siya mapapansin agad kasi malit lang siya na restaurant sa baba lang ng pinaka-resort nila. Pero pag nakita nyo yung watercolors, huwag nyo palalagpasin yung burger nila. Stop by. Isa pa. Loko. Sobrang juicy. Tumulo. Aminin ko may daya to. May kagat na to. Dahil sa sobrang sarap, hindi kami nakapagantay. Kinain namin agad. Di ko man lang napakita yung plating niya. Pero that's how they serve it. Tapos nakahiwala yung mga gulay, pickles, and onions. So pwede mong ilagay kung gusto mo. Yan. Okay, tapos na kami kumain doon sa Watercolors. Ang sarap pa din talaga ng burger nila. So yung isang burger nila, that's $5.50. Pero kung tutuusin, good for two siya. No, mahal? Good for 2 Oo. Kasi makapal siya, hindi lang siya 1/4. So sulit yon. Pwede kayong maghati kung ano kayo, petite kagaya nito. Okay, basta pag nandito kayo sa Boracay, try nyo doon sa Watercolor. Sulit na sulit. Masarap pa. Okay, so ito yung pangalawang restaurant na kakainan natin. Bagong bukas lang to dito sa Boracay. It's Gyokatsu. So yan. And then, ito yung menu nila. Okay, so ito yung Gyokatsu set nila. 1 cutlet is $9.88, 1.5 $1.288, and 2 cutlet is $1.588. And they have the Wagyu cubes.
Alright. And then drinks. Okay. Ooh, nice. Ah, yes. Okay, so we're here at Gyokatsu Boracay. Ito yung second restaurant na ito-try natin. So, ito, meron siyang miso soup, rice, and then potato salad, cabbage, and then the one cutlet set. May free pang isang slice. And then, only sides to. Okay. Yung may size po. Yan. And then, ano pong tawag dyan sa ano na yun? It's herbs po ma'am. Composed of 16 herbs po. Of Japan. Wow, ang bango ah. Yes po. Ito po yung 16 herbs talaga na. Nice. Okay, we also ordered yung Wagyu cubes nila. Okay. Try muna natin tong miso soup. Wow. Good. Sarap. I wish you can smell this. Ang bango, grabe. Ang sarap ng potato salad. I love it. Mismong cutlet, parang wala silang sauce. Siguro, yun na yung herbs nila. Parang eh. Yung herbs and spices lang. Sarap yung sobra. Talaga. Nice. Let's try the cabbage with the roasted sesame sauce. Sarap. Okay. Try na natin yung beef. Good naman siya. Pero syempre, you cannot expect the same level dun sa gyokatsu talaga sa Japan. Pwede na. Or may sauce siya. Ito pala may mga sauce. Try natin yung sauce. Yeah. Meron silang 2 types of sauce. Ito medyo manamis-namis. Ito maalat. And then ito rin yung parang, I think same seasoning, yung herbs and spices na sinabi nila kanina. So yan. Okay, yan. Fry na rin natin yung Wagyu cubes. Okay. Try natin itong Wagyu cube. In fairness, it's good. It melts in your mouth. It's good. Okay, the beef cutlet. Ibang level yung lasa niya. Actually, masarap naman siya, pero hindi kagaya ng gyokatsu sa Japan. Siyempre, mahirap i-compare yun, di ba? Ito kasi may konting hint na parang nuggets, yung lasa niya. I think it's the breading, no? Pero don't get me wrong, pwede siya. Masarap siya. Hindi yung super sarap, pero masarap siya. Pero yun, parang may nakukuha akong parang hint ng instant nuggets. Okay, kasama din sa set nila yung dessert. So, I have vanilla ice cream. Kay Pipo, yung chocolate ice cream. They have 2 flavors lang for the ice cream. Okay, let's try it. Okay. Vanilla ice cream muna. Good. Try natin yung choco. Sarap ng vanilla. Paano ba i-describe? Basta vanilla. Good din. Dark, no? Medyo dark choco. In fairness, masarap yung ice cream.
Ay, puti ka! Ay, puti ka! Ay, puti ka! Okay, tapos na kami kumain sa gyukatsu. So, isa-isahin natin siya. Una yung sides niya. Yung miso soup is okay. Yung potato salad is okay din, masarap. Pati yung coleslaw and yung roasted sesame niya. Sabi mo nga, di ba? Yun ang Pinaka-the best yun sa akin. pinaka-best na roasted sesame dressing na natikman niya. Mas masarap pa kaysa sa maisan. Nag-name drop? Okay. And then, yung, tawag ito, yung Wagyu cubes is also okay for the price. 300 ba yun, no? 2 stick. Okay naman siya. Yung beef cutlet itself, masarap siya. Kaso yun nga, yung breading niya, I think, may timpla siya na naglasa siyang instant nuggets for me. Pero okay pa din siya. Now, for the price, $9.98 plus 12% VAT, I think medyo on the higher side siya. Kinukumpara ko lang kasi siya dun sa Gyukatsu Motomura sa Japan. So doon, super sarap, like top notch, pero nasa mga 700 pesos lang yung isang cutlet. So medyo mahal siya. Siguro kung ang price niya is mga, ganun, mga 700, pwede na siguro. Pasok na siya. But overall, I think it's worth a try. So, pag nandito kayo, try nyo rin siya. Okay? Okay, so para sa ating pangatlong binabalik-balikan, walang iba kundi itong ice flakes. Grabe, sobrang sarap nito. Nakaka-addict talaga siya. As in, ulit-ulitin mo siya. Okay, so ito yung order natin. Watermelon and mango. Unfortunately, wala na yung pineapple. Yun pa naman yung favorite ko. Sold out. Thank you po. Mommy, can I pour the sauce? Okay, go ahead. I think you pour it here kasi ayaw ni Daddy. One, mommy. On the mango. Go, Surreal. Okay, later na ulit. Thank you, my love. Glitch. Yeah, glitch. Sarap. Oo nga eh. Okay. Try natin tong mango. Grabe oh. Sobrang lambot. In fairness, ang sarap din ng mango. Tingnan mo kung gaano siya kalambot ah. There's a seed. Oh my God, diba? Tapos yung nakakapagtaka pa rito, hindi siya madaling matunaw kahit gaano siya kanipis. One more. Grabe. Pag nandito kayo sa Boracay, huwag na talagang palalagpasin tong ice flakes. It's a must. Okay? Kasalanan ang hindi mag-ice flakes sa Boracay. So yung mango, may kasama siyang slice ng mango fruit. Anong sabi mo sa akin? Kung ayaw ka talaga? No, 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 no. I only eat fruits in this form. Okay, para sa third restaurant na ating susubukan, syempre dito tayo sa Sands Restaurant ng Discovery. Tikman natin yung food nila rito kung okay. Okay, start muna tayo sa appetizer. Tinapay. Okay, let's start with the bread. Well, Daddy, can you cook it invisible? It's slow. Look, Kajang, that's invisible. I asked her if it's invisible. That's good. So, alam niyo sa Italianis, yung bread nila doon, tapos yung parang beef. Ganun yung lasa niya. Ang sarap ng bread. Okay, next is yung kanilang soup. I don't know what kind of soup this is, pero tikman natin. Tingnan ko muna yun. It's good. Ina nga, sana ko na lang. Ano kayang soup to? Crab soup daw eh. Ah, crab soup. Yeah. Parang may crab soup iba ka rin. Oo nga.
You can really taste the crab. Tapos sabi, ano to? Okay, so nandito na yung order natin. We have steak and the salad. Yan. Okay. Try muna natin yung salad. Caesar ba to? Kaya loko sa batin. Saks lang yung salad. Bagay. Next is the steak. Wow! Ang sarap ng steak. Kaso lang, hindi, walang kaso. Masarap siya. Ay, yung sasabihin ko na kaso, mas masarap siguro to kung medium rare lang. Kaso kasi sabi nila kanina, gagawin nilang for sharing na lang, diba? Kaya sabi ko well done. Si Pipoy kasi gusto niya well done. Pero kahit well done, masarap pa rin siya. Then meron din siyang mashed potato. In fairness, it's really good. This is really good. Okay, for dessert, we have green tea cheesecake. Kamusta? Favorite ko lahat, oh. Cheesecake. Cheesecake na green tea pa. Tapos ano to? Cherry. Cherry. Let's try it. Wow. Asim. Paano yan, Daddy? Look, Daddy. Kaping. Ano put niya under? That's not for me. Maasim siya. Hindi ako mahilig sa maasim. Okay, so tapos na kami kumain sa Sands Restaurant. Yung soup nila, the crab soup, is okay. Masarap din siya. Salad for me is so-so. Pero hindi naman talaga ako salad person. Yung steak, oh my God. Ang sarap. Malambot, lasa mo yung beef, tapos yung sauce, I really like it kasi medyo sweet siya. Nakalimutan ko yung sinabi ni chef, parang ano daw, di ba? Red wine something, basta ganun yung sauce niya. Ang sarap. Si Pipoy di niya ganong nagustuhan kasi ayaw niya na matamis sa ulam. And then yung dessert, ayoko kasi maasim yung dessert. But overall, I think you should try Sands Restaurant dito sa Discovery. Feeling ko masasarap yung ibang mains nila. Okay, so yun lang. Let's go to the next restaurant. Okay, for our fourth binabalik-balikan restaurant, we're here at Nalka. Isa to sa pinaka-paborito ko rito sa Boracay. Let's go inside. Okay, so ito yung menu nila. Okay, so nandito na yung mga in-order natin. We have the Nalka Kare-Kare. Ito siya. Tapos ito yung pinaka-sauce niya. And then, ito yung lechon baka. And then, sinigang na mahi-mahi. Inaantay na lang namin yung sisig. So, to follow na lang siya. Actually, 40 minutes and counting na siya. Okay, so ito na yung sisig. It looks simple pero sobrang sarap din ito. Isa to sa hindi mawawala sa in-order namin dito. Start tayo rito sa sinigang na mahi-mahi. Actually, hindi ako mahilig sa sinigang pero mukhang inviting siya. Sarap. Sakto yung asim niya, hindi yung sobrang asim. Ba yan? Sabi kasi ako na electric fan eh. Hinahangin yung buhok. Okay din yung isda. Fresh. Okay.
Next natin is, actually ito. Kapag nagpunta kayo rito, wag na wag niyong palalagpasin tong lechong baka nila. As in, sobrang lambot nito. Melts in your mouth. Papa. Kaso nga lang, lumawig lang. Yeah. Pero, it's really good. So, ito yung kare-kare nila. In fairness, ang sarap naman talaga ng kare-kare. Kayaman si po sir, no? Right? Thank you. Hap talaga. Yung sisig nila dito, hindi ito yung crispy yung malambot. Sa akin, I appreciate both sides. Yeah, it's hot. Don't touch it. It's really good. Five. Sa kanya 6 kasi. Kasi, yung egg. Sarap na yung egg. Okay. Alright, so tapos na kami sa Nalca. As usual, masarap pa rin talaga siya. Pero, magbaon lang kayo ng pasensya pag doon kayo kakain kasi matagal talaga sila. Like usually, mga 30 to 40 minutes. Pero tonight, as in, extra tagal. Uminit yung ulo ko ng konti. Pero yeah. Pero worth the wait. Kasi masarap naman talaga yung pagkain nila. So, for me, try nyo pa rin. Masarap yung pagkain nila. Don't forget to order the sisig, lechong baka, kare-kare. Okay? That's it! On to the next restaurant! Okay, para sa fourth na susubukan, dito tayo sa Kolay Mangyan. Actually, super curious ako rito kasi we've been to Boracay several times pero hindi pa namin siya na-try. So this is it. Ito na yung time na matatry natin siya. So for our fourth susubukan restaurant, nandito tayo sa Kolay Mangyan. Super excited akong itry ito. Lagi ko itong nakikita sa ibang vlogs, pero hindi pa namin natatry. So we'll see kung ano lasa ng food nila. Okay, so dumating na yung order natin. We have the sisling bangus, we have the sisig, tsaka yung budbud special. Try na natin. I am so excited to try this. Try natin to. Tell me if you want more. Ang pangalan nito, Budbud Special. Okay. So, cute yung lumpia niya. Kaiba yung lasa ng lumpia niya, hindi yung usual lumpia. Hindi ko ma-describe yung lasa. Of course, maalat, pero sa pa nga, parang ano eh. Yung lumpia niya para siyang plain pork lang eh. Okay, so ito na yung budbud. Okay. Sarap, Mami. Yun nga, parang giniling na pinrito. Manamis-namis ng konti. Actually, parang alam mo yung longganisa, pag inano mo, medyo longganisa yung lasa ko sa kanya ha. Yun naman. Di ba? May pagka-longganisa. Parang kapag tinanggal mo siya sa skin, pinrito mo. Ganun yung lasa niya. Next naman natin is, patikim ako nung sisig, of course. Ah, yung sisig niya may ano, may corn. In fairness, harap yung sisig niya. 100 lang yun. I like it. Yeah, 100 lang yung sisig. Yung budbud special, 150. May rice na yon. Sisig, 100. May rice na yon. And then, ito yung sisling bangus. Let's try it. Good yung sisig, no? Yung sisling bangus may konting lasang ano, lupa. No?
So far, for the price, okay siya. Lalo na yung sisig, natuwa ako sa sisig. This is a pleasant surprise. Ang sarap. Alam mo, tsaka kakaiba kasi may ano. Alam ko yung for sharing nila, 260 yon. Nakakatuwa, bagay pala yung mais. I like it. Hi guys, we've ordered the Pinoy Scramble. Okay. Gonna mix it? Yeah. You need to mix it though. Yeah. Yeah. Up and down. Yeah, carefully. Yan. It smells. Halo-halo. Yeah. You wanna taste it first? Taste mo. Yeah, it's sweet. It tastes like, it smells like melon na. Yeah, taste mo. Taste mo. Fine. Okay, go. 1, 2, 3. You don't like it? You just want to mix, but you don't like it. Okay. Can I taste? Careful. Okay. There. Okay, ang galing ah. Ano talaga yung scramble? Yeah. Pinoy scramble talaga. Ang sarap nung ano. Anong tawag doon? Clim. Clean. Sarap nung clim. Okay, Daddy's turn. Okay. Tsaka, You just steal my phone. Daddy, you steal my phone. Sarap. sarap. Good. Sarap. Okay, tapos na kami dito sa Kulay Mangyan. For the price, tama nga sila. Budget eats nga to. Pero para sa akin, ang babalikan ko talaga rito is yung sisig. For the price, yung quality niya, okay na okay sa akin. Okay, on to the next restaurant. Okay, so para sa ating fifth and final binabalik-balikan dito sa Boracay, walang iba kundi ang Arya Gelato. So yan, masarap yung gelato nila. Hello! Ito yung mga flavors ng gelato nila. Okay, order na tayo. Okay, so ito yung order natin. We have the pistachio and chocolate. Ito yung sa'yo. Okay, let's start with the pistachio. Oops. Ang sarap. Nutty and creamy. Lasang-lasa mo yung pistachio. Ha? I'll taste your chocolate. So this is 120 for single scoop. Tapos 190 yung 2 scoops and then 250 yung 3 scoops. Yeah, good, di ba? Good din yung chocolate nila. Pero for me, Masarap. I like the pistachio better sa'yo. Oh my God. Pag nandito kayo, huwag niyong palalagpasin tong Arya. Order the pistachio. Very good talaga. Okay, para sa ating last susubukan na restaurant, itong I Love Backyard Barbecue. Tinaon natin ngayon na hindi lunch hour para konti yung pila kasi laging maraming tao rito. And I've heard good things about this restaurant pero for some reason hindi pa namin siya na-try. So ngayon, try natin siya. Tingnan natin kung talagang masarap dito. Okay, so ito yung menu nila. Okay, ito na yung order natin. We have the chicken barbecue and kay Pipoy is yung back ribs. Yan. Kain na tayo. Okay, try muna natin tong chicken. Meron pa siyang ano. Ano to? Potato, no? Yung kasama. There's the chicken.
Medyo strong yung sauce niya pero masarap. Nasa sweet side siya. Okay din yung rice ha. Parang may konting sauce din yung rice nila. Ayan siya. Oh. Tikman natin yung back ribs ni Pipoy. Ito lang, dito ang banda. Lambot ha. Yan. Pero nakita nyo, di ba? Ang lambot. Tingnan natin. Wow. Malambot. Kaso, yun nga, medyo matamis yung sauce. But, I like it. Magkano nga to? 350 plus, no? Sa'yo, 600. 90. Yung ribs, 690. Tapos yung chicken, 350. Right po. After natin kumain, doon natin makikita kung sulit ba siya or hindi. Kain muna kami! Okay, tapos na tayo dito sa I Love Backyard Barbecue. In fairness, ang sarap niya. So, noong umpisa, akala ko, sweeter side lang siya. Pero hindi, habang kinakain mo siya, nagbe-blend yung sweet and salty. Tapos matamis yung, hindi ba tamis, malambot yung meat niya. And oh my God, yung barbecue rice nila, ang sarap. So, for sure, isa to sa mga masasama sa babalik-balikan kong restaurant dito. For its price, I think sulit siya. Okay, so that wraps up our 5 babalikan at 5 susubukan na food trip dito sa Boracay. Hopefully, nabigyan ko kayo ng idea kung saan pwedeng kumain at saan pwedeng pumunta. Again, this is based on my own personal preference and experience. So yun lang. Hope you enjoyed it. See you on the next food trip. Bye!